Sister Yunida, pakimute po. Ay, sorry. Okay. Zero. Wait. Zero. Questo giallo stacca. Dov'è? No, no, non devi filmare, stacca. Staccola. Dammela a me insieme a quella bianca. Ok. Poi l'altra me la metti qui su. Mitsoni tuloy. May kausap lang si Brother Wright. Amen. Pakituloy po. Kung gusto pong mag-share, Sister Sonny. So, okay yan mga kapatid. Aklarado ba? Si Jesus ay hindi po aktual na humukom ngayon. Anong ibig sabihin? Sino nag-aktual na humukom sa atin? Yung pang-5 punto ito. Di ba po? Di ba tayo lang? Nandito na ang liwanag. Nandito na ang pagmamahal. Nandito na ang katotohanan. Nandito na ang daan. Nandito na ang buhay na walang hanggan. Sinong sumasampalataya? Sinong tumatanggap? Amen po ba? Ang hindi tumatanggap, sino si Jesus ba? Hindi tayo pa rin. Di ba po? So, sa last judgment pala, ay lahat ibabalik lang ito ni Jesus sa atin. So, sa last judgment, o sa ngayon pa lang sa kasalukuyan, o sa last judgment, tayo pa rin ang nagbi-build up. No, yun sinasabing tayo pa rin ang nagbi-build up. Pupunta ba tayo sa langit o hindi? Yan po ang 5 punto. Kasi tayo pa rin nag-decide, makarating kaya ako sa langit o hindi? Yan. Naintindihan ba ako dito sa mga simple na halimbawa? Amen, amen. Oh, yes po, yes po. Tayo Amen rin ang po. gagawa tayong hukom sa atin. Ayon sa ating mga ginagawa. So yun po, yung babalikan lang, ibalik lang ito doon sa atin. Nga, yes, yung sinasabing sa pamagitan ng salita niya ay siyang mangunguna at maghusga sa lahat. That is the power or powerful voice of God for all the world to hear, no? To listen to His judgment. Pero yung basihan ng judgment niya ay hindi ayon sa kanyang basihan kasi natural Diyos siya eh. Ayon pa rin sa ating nagawa. Ayon Amen, pa rin sa amen, ating amen. ayon pa rin sa ating hindi nagawa kasi mayroong kasalanan sa nagawa at hindi din nagawa. Okay, sa hindi nagawa, yung dapat gawin. Sa nagawa na di sana dapat gawin. So yung mga ganyan po. So ano mga salita na masama, ano mga intensyon na masama, ay tayo pa rin pala. So kaya yung tayong mga mature Christians, lalo na sa charismatic, bago tayo matulog, follow up tayo sa ating konsensya. Lord, saan ako nakakulang o nakasala sa iyo bago ako mamatay, no? Bago ako makatulog, kasi gano'n naman talaga, the sleep, yung the night sleep po, yung the short night sleep natin, no? Sabi nga na life is too short, di ba? Maiksi lang po ang buhay. Pero sa bawat natin, ito na, sa bawat nating pagtulog sa gabi, the every shortest night sleep natin po, kasi shortest lang yan sa lahat ng mga nights na tulog natin, that is practicing our death. O, di ba? Practicing our death. Kaya nga before we die, before we sleep in a shortest practice of death, kasi baka hindi makagising, examine na sa konsensya. Oh, this is mature Christian. This is charismatic one. Examine na sa konsensya. Dadabuga na ang tawag yung puso, ang dibdib, my Lord, patawad. Para ready, no? Na kung hindi man ako nakakumpisal sa pare, kasi sobra ng kasalanan, or maliit ng kasalanan, kung hindi man ako napagsamba, o hindi man ako nakapagdasal man, kasi marami ding sa dasal lamang, makukuha o maalis na ang kasalanan ng mga maliit, kung hindi man, at least humingi akong kapatawaran. At least huwag mo akong ipadala sa impyerno. Sa purgatorio lang muna. Kasi sa purgatorio po, lahat ng kasalanan na nahingi ng kapatawaran. Ayan, importante yan ha. So, kaya nga, nandoon pa rin natin mga kapatid
na hindi po Katoliko, na hindi po nakahingi ng kapatawaran sa pari, pero humingi siya direkta sa Diyos. Pero yun na nga, mga requirements, gaano din kataimtim ang paghingi ng pagpatawad mula sa Diyos na taimtim na direkta. Kasi hindi nga sigurado kung napatawad ka nga Kaya nga, pero sa ating karismatiko, sa ating Katoliko, sa ating konsensya, ay talagang iniisip natin inis-isa. Bago tayo mga tulog, this is a rescue, rescue po. Yung anong pag sinabing rescue, parang may ambulance, tumatakbo at mayroon siyang i-rescue, ililigtas. Ganun po ang buhay sa pagtulog. This is a practicing our death. Wala. Huwag kayong matakot mga kapatid, hindi po kayo tinatakot. Talagang ang importante na babala ito. Bago pagtulog, this is the shortest practicing, the shortest night sleep, it is practicing towards our death. Okay? So, yun po. Importante ito. Yun ang pang-5. Gusto pa natin pang-6 na punto? Allah, dami natin. Makakuha pala natin ito. Ano pang-6 na punto? Wow, mga kapatid. Sige po, mayroon kayo pang-6 pa dyan na nakita natin. Magbahagi na po. Pwede na. Kasi baka marami natin na sinasabi dito. O magtanong po. Hello, pwede na kayo magtanong? Okay. Okay. So, wala pa kayong mga tanong mga kapatid? Okay, dumating din sa mind na yung sa lahat na ito, ating pinag-usapan mula sa malaking paghubog sa atin ng Diyos, lumapit siya, nagmamahal siya, nagpasensya siya kasi nantala niya lahat, hanggang sa atin pa rin bumalik. Ang pinaka 6 na punto yung we are responsible, we are accountable. Ayun. Transparency sa harap ng Diyos, natural, kasi wala namang magatago. We are really responsible at we are accountable. Okay po. Maraming salamat. Miss Sony. Moderator, please. Miss Sony. Miss Sony, wala kami naririnig. Hello po. Hello po. Ayan po, meron na po. Narinig na po niyo ako? Opo. Nag-i-stuck, bakit ganun? Sasalita ako, hindi ko mapindot. Sige po mga kapatid. Sino po ang gustong magtanong kay Brother Ike? Hello po, magtanong po tayo at mag-reflect po tungkol sa gospel at sinabi ni ni Brother Ike. Naliliwanagan Sige ko, po. tama nga yung sinasabi ng ating ni Brother Ike, ng ating speaker na tayo ang gumagawa ng kapalaran ng ating buhay ayon sa nangyayari sa atin at ayon sa lahat ng ating ginagawa. Kumbaga may tayo ang humuhukom sa ating sarili at ang Panginoong Kristus ay nariyan lamang upang tayo'y tingnan, upang alamin. At yun may alam naman ng Panginoong Kristo lahat ng ating ginagawa. Kaya tayo rin ang humuhukom sa ating sarili. Tayo ang gumagawa ng ating kapalaran kung tayo'y maging banal, kung tayo saan mapapapunta. Pero tayo ang gumagawa at ang Panginoong Kristo ay nariyan dahil nga tayo binigyan din ng free will sa lahat ng ating gagawin. Kaya sa paghukom ng ating Panginoong Kristo, nalalaman natin kung anong ating ginawa at kung anong ating mga nangyari sa ating buhay, sa mga nakalipas nating buhay. Kaya tayo rin ang humuhukom sa ating sarili. Tama nga sasabi ni Brother Ike, talagang totoong-totoo yun. Kaya pag niliyan natin, pag-isipan natin lahat ng ating gagawin, lahat ng ating mga sasalitain o lahat ng bagay na ating
isa sa buhay. At tayo rin ang huhukom sa ating sarili. Amen. Thank you, Brother Wright. Okay. Yung sinabi natin dito, kasi nasa John, sa Gospel ng John 3:16 o John 3:18, yung John 3:18, sino magbukas ng Bible? John 12 po. The same with John, pero abanti tayo agad. Ito yung related sa John 3:18. John 12:47-48. Pakibasa po. John 12:47-48. Para mas lalo nating mapahinog o mapatindi ang tinatayuan natin dito patungkol dito. John 12 John 12. kasi related. Mga John 12. Mga bagay na nga 47 sa lupa. 47 to 18. Dalawang verse lang, brother. 47 to 48. John 48, not John, no, pa John 12. John 12, 47, 48. Diretso John ka lang sa- 12. John 12. Ito yung tala, John 12. John 12, 47, 48. Yes po. John 12, 47, 48. Dali lang po, akin po lang. Binubuklat at kapit-kapit. Bandang dulo po. Ito. John 27.